kaya daw hindi natuloy hindi na itinuloy itong PIDEA leaks ay may mga binayarang tiwaling senador. Sino ang nagbayad? Saan galing ang pera? Kasi ang sangkot dito, si James Kumar at si Lisa Tanas. So sino sa tingin ninyo ang pwedeng nabayaran dito? Out of that 900 million, according to our source, sino-sino sa mga taong ito, sa mga senador na ito, ang tumanggap ng pera? So ngayong araw, actually, last week, may nag-message sa atin patungkol sa di umano na nagkaroon ng 900 million na bayaran sa mga tiwaling senador dyan sa Senado, of course. Patungkol dyan sa PIDEA leaks. Okay, babalikan lang natin mga palangga ang PIDEA leaks issue na kung saan pinag-usapan ng buong mundo, ng buong bayan, ng lahat na may Pilipino. Pero the problem is, ay bigla na lang pinatigil. So ngayong araw, sasabihin natin sa inyo kung bakit pinatigil ayon sa ating puting ahas. So imagine niyo mga palangga, balikan natin yung mga kaganapan. Remember, nung May, di ba? May, at kung saan ay si Agent Morales, na talagang ang tapang, hanggang ngayon matapang pa rin naman siya, na nagsiwalat dito sa pagkasangkot ni Lisa Tanas at ni James Kumar doon sa issue nga ng pagpapatigil sa kanya na wag nang salita sa Senado dahil magsabi lang siya kung magkano o kung ano ang gusto niyang hingiin ay ibibigay sa kanya according to Picoy. At kung natatandaan ninyo yung video na inilabas from the CCTV sa bahay ni Agent Morales, yun po ay pag-uusap ni Eric Santiago at ni Picoy. 'Di ba? Kung saan na kinukumbinsi nga si Agent Morales na wag nang tumuloy dito sa PIDEA leaks dahil ang utos, ayon sa video na yon, ay pwede nga siyang ipagurgur, pwedeng masagasaan, pwedeng mamatay sa sakit, di ba? Yun, dinig na dinig ninyo. So, kaya nga na tayo nagde-demand noon kay Senator Bato, di ba? Ang daming mga eksenang naganap, nagsalta pa si Senator Bato, ito na si Marlica, ganyan-ganyan, may post na, da-da-da-da-da. Then, may marami mga pinatawag dahil sangkot naman based dun sa pre-op and authority to op, sangkot si Maricel Soriano na binaby pa nila Robin Padilla at talagang binaby ng mga senador at talagang hindi na patawag dun si Bangag at talagang pinagtatakpan. And also itong si James Kumar na nasangkot doon na yun nga nakasama dun sa video na yun mga kababayan ay nagpa-ospital, di ba? Tapos maraming nag-fact check, okay? Maraming nag-fact check doon sa ano na yon, sa video na yon na wala siya. Ayon sa mga fact checkers na mga magagaling, hindi yung mga bayarang mga fact checkers sa media, ay wala sa ospital si James Kumar nung mga pinakita niyang picture. Kasi 'di ba, ang sabi ni Bato, inimbita kaso lang nasa Makati Medical Center daw. Excuse me. According sa lawyer niya, at syempre ang mga tao, mga palangga, excuse me, yung clamor ng tao, ipatawag si James Kumar at si Lisa Tanas para makapagbigay linaw dahil nga siya ang mga binabanggit doon, si Lam, ang sabi, at si James Kumar ang binabanggit ni alias ni Picoy doon sa conversation na yon na captured ng CCTV. Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi natin dito, para may sumabit na pulburon. Para may sumabit na pulburon. So, ngayong last week, actually, mga palangga, meron na nagbigay sa atin ng information patungkol dito sa nangyaring, bakit, di ba? Bakit hindi na natuloy na ipinatawag ni, not only Senator Bato, in fairness sa kanya, tignan natin. Alright? Okay, tignan natin dito ang
sa Committee on, wait. 'Di ba? Okay, sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs. So ang daming ang daming mga palangga, right, na kayo na nag-aantay na ipatawag ba ganito ganyan hanggang sa nakalimutan na lang, nag-session break na sila, 'di ba? Nag-adjourn na mga jutang ginimes, hanggang ngayon wala. Kaya yun ang kina-question natin kay Senator Bato. Last week at ngayong araw, bago tayo mag-vlog, okay, may mga information tayong natanggap. Hi Palangga, Sandra, you're here. Solid Marlican ako. Sarah, how are you? Okay. Habang na maisog Canada, alright? Mag-comment na lang kayo dyan kung kumusta na ba. Okay. Ngayon, napag-alaman natin, although ang dalawang impormasyon, yung iba may mga isang impormasyon siya, pero more on nagja-jibe yung information na natanggap natin. So ayon sa ating source, binayaran ang mga tiwaling senador, I don't know kung sino sa kanila doon, tiwaling senador para talagang wag nang ituloy ang PDEA Leaks hearing. Kasi nga naman, ayaw ngang ipatawag si James Kumar at si Lisa Tanas. Galing naman kay Bato yan. At napag-alaman ng ating source, mga kababayan, na 900 million di umano ang ibinahagi sa mga tiwaling senador. 900 million para hindi ituloy ang hearing at wag ipatawag sila James Kumar at itong si Lisa Tanas at iba pang involved. Remember, kinontempt dyan si Agent Morales sa issue na yan. Ngayon, tignan natin. Okay? Sino kaya ang nakatanggap na mga senador? Kasi mga kababayan, ang sabi ng ating source, ayon sa ating source, Miss Maharlika, okay? Ang isang source natin, nasa government din siya, pero yung source natin last week, again, nasa Senado. Okay? Kina-qualify natin kung ito ba nagsasabi sila ng totoo or what. Kaso, last week pa ito. So, although hindi ito random na puting ahas, alam niyo naman, bawat araw-araw may mga ipinapanganak na puting ahas, I just ignored it. Kasi baka mamaya patibong or something. You don't know, di ba? Ngayon, ngayong araw, may nagsabi na the same content ng kanilang ng impormasyon na kaya daw hindi natuloy hindi na itinuloy itong PDEA Leaks ay may mga binayarang tiwaling senador. Ngayon ang question, merong 11 members and chairperson and vice chairperson dito sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs. So kung titignan natin yung report sa atin ng puting ahas na di umano ay nagbayad ng 900 million pesos sa mga tiwaling senador, hindi naman niya sinabing lahat ay binayaran. Basta sinabi niya may mga binayaran. So chairperson number 1 si De La Rosa, si Bato De La Rosa. Okay? Vice chairperson si Senator Bongo. Okay? Deputy Majority Leaders, si Jinggoy Estrada. Nakita niyo naman kung paano umepal. At another Deputy Majority Leaders are si Mark Villar. Then ang mga members, eto sila. Sino-sino ang mga members nitong Committee on Public Order and Dangerous Drug? Si Binay, si Nancy Binay, which is tatakbo na naman ngayon. Si Loren Ligarda. Si Amy Marcos, si Robin Hood Padilla, si Grace Po, si Cynthia Villar, at saka si Ontiveros. And the ex-officio members ay sina Tolentino, Frances Tolentino, at saka si Pimentel. Ngayon mga kababayan, actually hindi lang dapat, kasi dahil chairperson, si Senator De La Rosa, siya talaga ang napagbunto na naggalit ng taong bayan. Dahil committee niya to eh. Pero ang problem, ngayon sa nakuha nating information, kaya sabi ko, wag niyong iboto yung mga lumang mga pangalan na wala namang nagawa. Kasi
Ang mga pangako nila, ano ba pangako sino ba mga tatakbo dito? Si Bato, si Nancy Binay, si Amy Marcos, sino pa ang mga tatakbo dito sa members na to? Sino ba mga electionist? Ngayon, ang question, kung may binayarang 900 million, sabi ni 100 million daw isa, kung may ibinigay, kung totoo ang information na ito na nakuha natin from two personalities, sino-sino sa mga nabanggit ang tumanggap ng 900 million? Tigma magkano sila? Alam mo, pwede kaya nga, anong ginagawa ng ombudsman? Ano ang ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng batas na para imbestigahan dito? Sino ang nagbayad? Saan galing ang pera? Kasi ang sangkot dito, si James Kumar at si Lisa Tanas. So may nagbigay ng 900 million. Galing ba sa Office of the President ni Bangag? At hindi imposibleng manggaling yan. Mga putang inang yan, mga kawatan. Okay? O ngayon, by the way, maisingit lang natin. Absuelto ang pangawat nila sa Sandigan Bayan, yung 200-something million. Na-absuelto na naman ang mga putang inang mga Marcos. Dahil takot silang lahat. Imagine nyo, talagang ngayon ang mga kasalanan nila, absuelto sila para bang binubura nila ang kanilang pangawat, pagnakaw, lahat. Pinapalaya ang mga sangkot sa droga katulad ni De Lima, ni Kerwin Espinosa at ngayon tumatakbo pa. So baliktad na ang mundo ninyo dyan sa Pilipinas. Yung mga nagsasabi ng katotohanan, yung mga lumalaban para sa taong bayan, yan ang ginigipit katulad ni Agent Morales na kinasuhan yan dahil sa kanyang paglingkod o paggampanan bigay ng kanyang trabaho o pagsunod sa kanyang trabaho. Ngayon, mga kababayan, so sino sa tingin ninyo ang pwedeng nabayaran dito? Out of that 900 million, according to our source, sino-sino sa mga taong ito, sa mga senador na ito, ang tumanggap ng pera? Natatandaan ninyo, sinabi din ni Senator Bato na kilala niya si James Kumar. Sino ang may picture kay James Kumar na pinagbubura na ngayon? Si Chis Escudero may picture. Si Bong Revilla may picture. At nakakalimutan nyo ba na nagbigay ng 20 million pesos si Kumar sa kampanya ni Bangag? Okay? So ngayon, sino? Kasi yung isang informant natin, binanggit niya, meron siyang 2 taong binanggit. Okay? Na kung sino ang nag-finance. Pero dito sa isang informer natin, talagang sinasure niya na ito yung nagbigay. Ngayon sabi ko sa kanya, kung may mabibigay ba siya na proof na nagkabigayan ng 900 million, okay, wala, sabi niya, ito to follow. Kaya nga, hanggat ngayon, kaya sabi ko, I have to speak up, I have to tell you, para sana kung may matino sa ombudsman, may matino sa ating gobyerno, i-lifestyle check lahat ang mga buwaka ng inang ito na mga senador. Kasi isa sa kanila, 2 sa kanila, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, o lahat sila ay tumanggap ng 900 million para itigil ang PIDEA leaks.